Tahimik ang baryo ng San Isidro. Mapayapa. Parang doon ay mabagal ang takbo ng panahon. Ang hangin ay puno ng bango ng sampaguita at huni ng mga kuliglig. Sa gitna ng baryo ay nakatayo ang isang puno ng balete. Matanda at mabaluktot, ang mga ugat nito ay gumagapang sa lupa. Ang puno ng balete ay hindi lamang isang palatandaan. Ito ay isang tahimik na tagapangalaga, isang papagmasid na protektor. Ganito ang paniniwala ng mga taga-baryo. Si Aling Pina, ang pinakamatanda sa baryo, ang higit na nakakakilala sa puno ng balete. Buong buhay niya ay nabuhay siya sa lilim nito. Madalas makita si Aling Pina na nakaupo sa ilalim ng malalapad na sanga nito. Nakapikit ang kanyang mga mata, bumubulong siya ng mga panalangin. Ang kanyang boses ay mahinang ugong laban sa kaluskos ng mga dahon. Magalang ang kanyang pagsasalita tungkol sa puno ng balete. Isang malalim na paggalang na may halong takot. Isang maalinsangan na hapon, isang batang lalaki ang tumakbo sa baryo. Ang pangalan niya ay Elias, at apo siya ni Aling Pina. Aalis na si Elias sa San Isidro. Pupunta siya sa lungsod para hanapin ang kanyang kapalaran. Nangako siya kay Aling Pina na babalik siya. Nangako siya na magdala siya ng kayamanan at mga kwento. Nangako siya na hindi niya kakalimutan ang kanyang tahanan. Lumipas ang mga taon, nagbago ang mga panahon, nanatili ang puno ng balete. Isang tahimik na saksi sa paglipas ng panahon. Nanatiling mapayapa ang baryo ng San Isidro, ngunit may paparating na pagbabago. Isang di may paliwanag na kaba ang bumalot sa mga taga-baryo. Kumalat ang mga bulong-bulungan na parang apoy. Bulong-bulungan tungkol sa mga kakaibang pangyayari, mga pangyayaring walang may paliwanag, mga aninong gumagalaw sa gabi. Nagbubulungan ang mga taga-baryo, puno ng takot ang kanilang mga boses. Naramdaman din ito ni Aling Pina. Ang pagbabago, ang pag-iba ng kapaligiran, ang puno ng balete na dating nagbibigay ng ginhawa, ngayon ay tila naglalabas ng isang nakakatakot na dilim. Ang mga dahon nito ay kaluskos na nakakapangilabot sa hangin. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na gustong dumaklot. Sinubukan ni Aling Pina na huwag pansinin ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Sinubukan niyang kumapit sa mga lumang paniniwala, sa mga kwentong ikinuwento sa kanya noong bata pa siya. Mga kwento tungkol sa mapagkalingang espiritu ng puno ng balete. Ngunit ang takot ay walang humpay, para itong gutom na patuloy na nangangain sa kanya. Isang araw, isang batang babae ang nawawala. Ang pangalan niya ay Lira. Isa siyang masayahin at masiglang bata. Siya ang paborito ng kanyang mga magulang. Si Lira ay naglalaro malapit sa puno ng balete. Naglaho siya na parang bula. Kumalat ang takot sa buong baryo. Hinanap ng mga taga-baryo si Lira kahit saan. Sinuyod nila ang mga kalapit na bukirin. Kinayod nila ang malapit na ilog. Hinalugog nila ang masukal na kagubatan na nasa hangganan ng San Isidro. Pero wala na si Lira. Parang bula na nawala. Parang hindi siya naging totoo. Labis ang lungkot ng mga taga-baryo. Ipinagluksa nila ang pagkawala ng kanilang kawalang muwang. Ang pagkawala ng kanilang kapayapaan. Ang pagkawala ng kanilang anak. Hindi na may kakaila ni Aling Pina ang katotohanan. Ang balete ay hindi tagapangalaga. Ito ay isang halimaw. Kinuha nito si Lira, tulad ng pagkuha nito sa iba pang mga nauna sa kanya. Naalala ni Aling Pina ang mga kwentong ikinukwento sa kanya ng kanyang lola. Mga kwento ng mga sakripisyong ginawa upang mapalubag ang mga espiritu ng balete. Mga kwentong binaliwala niya bilang alamat lamang. Dapat ay nakinig siya. Dapat ay alam niya. Ang balete ay isang Diyos na gutom at kailangan itong pakainin. Kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Lira sa labas ng San Isidro. Umabot ito sa tainga ng isang estranggero. Isang estranggero na hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Isang estranggero na mayroong dapat panagutan sa nakaraan. Isang estranggero na nagngangalang Elias. Bumalik si Elias sa San Isidro na ibang tao na. Wala na ang masayahing batang lalaki na umalis noon. Isang matikas na lalaki ang pumalit sa kanya. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi naging maganda ang buhay niya sa siyudad. Mas marami itong kinuha kaysa ibinigay. Pero may isang mahalagang aral itong itinuro sa kanya. May kapalit ang kaligtasan at handa si Elias na bayaran ito. Nabalitaan niya ang problema ng San Isidro. Nabalitaan niya ang pagkawala ni Lira. Alam niya sa puso niya na ang balete ang may kagagawan. Malugod na tinanggap ng mga taga-baryo si Elias. Nakita nila siyang simbolo ng pag-asa. Isang simbolo ng lakas sa oras ng kanilang pangangailangan. Niyakap ni Aling Pina ang kanyang apo. Dumaloy ang luha sa kanyang kulubot na mukha. Tumanda siya habang wala ito.
Ang bigat ng kalungkutan ng nayon ay nakaapekto sa kanya. Pero sa mga mata ni Elias, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa. Bumalik na siya at hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako. Ililigtas niya sila. Ililigtas niya silang lahat. Ikalimang bahagi, mga anino ng pagdududa. Nakinig ng mabuti si Elias kay Aling Pina habang ikinukwento nito ang pagkawala ni Lyra. Pinakinggan niya ang mga kwento ng mga taga-baryo, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga hinala. Ramdam niya ang kadilimang bumalot sa San Isidro. Isang kadiliman na nagmumula sa balete. Naglakad si Elias papunta sa dulo ng baryo. Tumayo siya sa harap ng balete. Tila inaabot siya ng mga sanga nito, parang isang mandaragit na nakakadama ng kanyang biktima. Nakaramdam ng kilabot si Elias sa kanyang batok. Alam niyang nasa harapan siya ng isang bagay na sinauna at masama. Habang lumilipas ang mga araw at gabi, lalong nakaramdam ng pagkabalisa si Elias. Tumingin sa kanya ang mga taga-baryo na may halong pag-asa at desperasyon. Naniniwala silang siya ang susi sa kanilang kaligtasan, ngunit si Elias ay nawawala. Wala siyang mga sagot. Puro tanong lamang. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paghahanap ng mga bakas sa baryo. Kinuwestiyon niya ang mga taga-baryo, naghahanap ng kahit kaunting impormasyon na maaring magdala sa kanya kay Lyra. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay naging walang saysay. Wala na si Lyra. At ang balete ay nanatili. Isang tahimik at nakakatakot na presensya sa gitna ng baryo. Bumigat ang responsibilidad kay Elias. Nangako siya sa kanyang lola na ililigtas niya sila. Nangako siya sa mga taga-baryo na hahanapin niya si Lyra. Ngunit habang lalo niyang nalalaman ang tungkol sa balete, lalo niyang napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ito isang laban na kaya niyang panalunin, hindi mag-isa. Binabagabag si Elias ng matinding pag-aalala. Ang balete ang laman ng kanyang mga bangungot. Ang mga sanga nito'y parang mga halimaw na nakapilipit. Ang mga ugat nito'y parang mga kukong nais dumaklot. Naririnig niya ang halakak ni Lyra sa malayo. Isang malupit na panunuya sa kanyang pagkabigo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit ano, kahit makipagkasundo pa sa demonyo. Natagpuan ni Aling Pina si Elias sa paanan ng balete. Maputla ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata. Magdamag siyang gising, nilalabanan ang kanyang mga demonyo. Nakapagdesisyon na siya. Isang desisyon na nagpatindig sa kanyang balahibo. Lola, sabi niya, paos ang boses. Alam ko na kung paano sila ililigtas. Alam ko na kung paano ililigtas si Lyra. Nanlaki ang mga mata ni Aling Pina. Paano, Elias? Sabihin mo sa akin. Nagalangan si Elias. Halos pabulong na lamang ang kanyang boses. Ang balete, gusto nito ng kapalit na buhay. Napanganga si Aling Pina. Naku, Elias, hindi pwede. Alam niya ang tinutukoy ni Elias. Ang sinaunang kasunduan ng pag-aalay, bawal iyon. Pero ano pa na nga bang magagawa nila? Ipinatong ni Elias ang kamay sa mahinang balikat ng kanyang lola. Ito lang ang paraan, Lola. Kailangan kong gawin ito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naghanda si Elias para sa ritual. Tinipon niya ang mga banal na bagay, ang mga handog. Ramdam niya ang balete na minamasdan siya. Nakakasakal ang presensya nito. Inusal niya ang mga sinaunang salita, mga salitang ipinasa sa maraming henerasyon, mga salitang parang abo ang lasa sa kanyang bibig. Ramdam niya ang kapangyarihan ng balete na dumadaloy sa kanya, madilim at nakakapangakit. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lyra, nakakulong sa hawak ng balete. Kailangan niya itong iligtas, kailangan niyang iligtas silang lahat. Tila na kuryente ang hangin, umunggol ang hangin sa mga sanga ng balete. Nakatayo si Elias sa harap nito. Nakalahad ang kanyang mga kamay. Inialay niya ang sarili kapalit ni Lyra. Nakaramdam siya ng matinding sakit na dumaloy sa kanyang katawan. Napasigaw siya. Umugong ang kanyang boses sa gabi. Nagwala ang balete. Sumasayaw ang mga sanga nito na parang mga latigo. Pagkatapos, tumahimik. Bumagsak si Elias sa lupa. Nawawala ang kanyang lakas. Nang dumating ang mga taga-baryo, dahil sa sigaw ni Elias, natagpuan nila siyang nakahiga sa paanan ng balete. Wasak ang kanyang katawan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa kalangitan. At sa tabi niya, himala, nakatayo si Lyra. Ligtas siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na habang buhay niyang dadalhin. Niyakap ni Aling Pina ang walang buhay na katawan ng kanyang apo. Wasak ang kanyang puso. Isinakripisyo niya ang sarili para iligtas silang lahat. Tinupad niya ang kanyang pangako. Pero ano ang kapalit? Ligtas na ang baryo ng San Isidro. Sa ngayon,
Tahimik na nakatayo ang balete, nabusog na ang kanyang gutom. Ngunit hanggang kailan? Alam ng mga taga-baryo ang katotohanan. Ang balete ay isang puwersang dapat kilalanin. Hindi ito maaring lubos na matalo. Napaamo lamang. Bumalik sa dati ang buhay sa San Isidro. Ngunit nanatili ang alalang sakripisyo ni Elias. Isang palagyang paalala ng kadilimang nagkukubli sa ilalim. Madalas na nakaupo si Aling Pina sa tabi ng puntod ni Elias. Bumubulong ng mga dasal sa hangin. Mabigat ang kanyang puso sa kalungkutan. Alam niyang nandoon pa rin ang balete, naghihintay, nagmamasid, at balang araw gugutumin itong muli. Naalis na ang sumpa ng balete, ngunit sa isang napakabigat na halaga, at sa dilim umalingaw-ngaw ang mga bulong ng sinaunang kasunduan. Isang pangakong ginawa, isang utang na kailangang bayaran balang araw, ang balete ay nananatili. Isang tahimik na bantay, isang mapagmasid na tagapangalaga. Yan ang sabi ng alamat.